Mga kapatid, siguro pansin ninyo, every simbang gabi, Misa de Gallo, almost 4 years ago, 2021, ang mga usap ng mga kaparian sa misa, sermon nila tungkol sa synodality. Alam natin ano ibig sabihin synodal or sinodo. Ito po ay sabihin na salitang isang Griego, ibig sabihin sabay-sabay na paglalakbay. Itong taon na ito, mga kapatid, ay implementation stage na po. That is why ang ating CBCP, ang mga obispo, they came up with paano po tayo mag-implement itong synodality. So, that is why, mga kapatid, sinabi nila ay sumunod tayo, isang sabihin natin na ang proseso, mga kapatid. Itong proseso po ay sulong padayon. Sulong padayon. Meron na pala. Pakiulitin ninyo, pakibasa. Lahat tayo. Sulong padayon sa synodal implementation process. Minyan sa baba, yung ibang araw tayo mag-uusap. No. So, ano ba itong sulong? Alam natin, no? Sumulong, tuloy-tuloy, moving forward nga. Ang simbahan, mga kapatid, it is moving forward nga sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano itong padayon, mga kapatid? Alam natin din, isang salitang Cebuano, no? Sulong, Tagalog na padayon sa Cebuano. So, ibig sabihin, Tagalog, Cebuano, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang simbahan dito sa buong Pilipinas, sabay-sabay po tayo ang ating paglalakbay. Saan tayo paglalakbay? Patungong paghahari ng Diyos. Amen? So mga kapatid, saan tayo nakita? Paano mag-itong readings na narinig po natin? Ayon kay si Propeta Isaiah, unang pagbasa, itong Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kapitulo 5. Paano nila ito mag-inspire sa atin para sa itong sulong padayon? Una po ay mga kapatid ay sulong na. Sinabi ni Propeta Isaiah, mga kapatid, ang Panginoon, natitipon siya lahat ng mga tao, hindi lang mga Israelita, pati mga dayuhan, pati mga hindi Hudeo. Ganun din, mga kapatid, ang Panginoon, natitipon niya po tayong lahat. Bakit? Upang tayo, mga kapatid, ay ang ating paglalakbay, we move forward, sumulong na. Sinabi nila, mga kapatid, ang isang simbahan, the church that remains seated, mga kapatid, it is not a church at all nga sinabi. Sabihin nila, the church cannot stay seated, the church must sulong. Church must sulong nga. Ito, mga kapatid, narinig po natin dito sa unang pagbasa. Paano ba ating sulong? Sinabi ni Propeta Isaiah, mga kapatid, by doing good and observing what is just. Sinabi po niya, ayon sa katarungan at laging matuwid ang ating gagawin. Ito ang ating sulong. Hindi tayo sulong-sulong na lakad-lakad lang. Gagawa ng matuwid, gagawin ng, sinabi niya, ayon sa katarungan, at laging matuwid ang ating gagawin. Kung ganun, mga kapatid, hindi tayo mag-isip ng masama tungkol sa kapwa natin. Hindi tayo gagawa ng masama. Narinig natin, mga kapatid, nangyari nandiyan sa Australia, kahapon ba? Doon sa Sydney, habang nandiyan ang mga Hudeo, nagdiriwang sila kanilang kapistakan na Hanukkah, then dumating na 2
terorista Muslim, no? Migrant pa. Pinatay nila ilan ng baril, no? Pinatay nila ilan na kawawang mga Israelita, pati mga bata pa, no? So mga kapatid, ito sabihin ng Panginoon Yesus sa atin lahat. Paano tayo susumulong? Observing what is right and doing what is just. Upang tayong lahat ay magiging banal na tao. Amen? Amen? Pangalawa po ay mga kapatid, itong padayon. No. Ano ba itong padayon mga kapatid? Ating paglalakbay, sigurado, magsalubong tayo ang mga hadlang. Kahit anong hadlang mga kapatid, porsigido po tayo moving forward. Ito ang padayon. Sa ating buhay, di ba no? Minsan mayroon din ang mga kasama na hindi natin gusto siguro. Siguro mayroon din mga away sa atin. Kahit ganun na, nakalimutan na lahat ng mga bagay, tayo mga kapatid, padayon pa rin tayo. That is, sinabi nila, the church that is seated cannot remain like that. The church must sulong at padayon. So paano tayong padayon mga kapatid? Bilang isang matuwid na tao, bilang isang mabait na tao, bilang magsunod ng kalooban na tutos ng Panginoon Diyos. Narinig natin dito sa unang pagbasa, no? Sinabi ni Propeta Isaiah, 2 beses, sinabi niya sa mga Israelita, ipangilin ninyo ang araw ng Diyos, sinabi, keep the day of the Lord free from all profanation, sinabi. So kapag araw ng pamamahinga, hindi ibig sabihin na maupo lang tayo, na chill-chill tayo, nandyan maglaro lang tayo ng cellphone or whatever games, po. Sabihin ng Panginoon mga kapatid, paano tayong padayon sa pamamagitan ng ating pagsisimba tuwing Sunday. That is why sinabi din ng Panginoon Yesus sa atin dito sa Ebanghelyo. Si Juan ay isang maningas na ilaw na nagliliwanag. Ito rin ang kalooban ng Panginoon. Kahit marami po tayo mga hadlang sa ating buhay, kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng ating padayon, tayo rin magiging maningas na ilaw na nagliliwanag sa ating mga kapwa. We cannot avoid ang mga hadlang. Kapag darating na mga hadlang, siyempre disappointed tayo. Minsan takot po tayo sumama sa itong paglalakbay, sabay-sabay na paglalakbay. That is why sumulong na, padayon na. Amen? Amen? May isang simbahan, habang nandyan na si Father sa opisina, nandyan din ang secretary ng parokya. Biglang pumasok isang hold-upper sa loob ng opisina. Hawak siya ang kanyang 29. Sinabi ni itong hold-upper si itong secretary at sa pari, bago kayong patayin, gusto ko kayo magkilala. Ikaw, Mrs., anong pangalan mo? Sinabi ni secretary, Inday. Sinabi ni itong hold-upper, sinabi niya, napakagandang pangalan. Pangalan ng nanay ko, hindi kita patayin. Then tanong niya kay si Father, anong pangalan mo, Father? Sinabi ni Father, ang pangalan ko ay si Father Pedro. Pero minsan, ang kasama kong kaparian, tawag din nila ako Inday. Tingnan niyo mga kapatid, maraming hadlang po sa ating pati buhay ng mga pari, marami mga hadlang po. Pero mga kapatid, sabihin ng Panginoon Yesus sa atin, kung tako tayo sumama sa ating mga kapwa, kung mayroon tayong isip na masama tungkol sa kapwa, hindi na tayo pwede sa magiging sinodal na simbahan. That is why ang importante na ito para sa atin,
sulong at padayon. Amen? Amen? Palapagan natin si Jesus, ang ating mahal na Panginoon.